Pero alam niyo po ba, mga magulang at mga kapatid, na kung yung mga biological na tatay natin, biological parents natin, mga kinikilala po natin na tatay, ginagawa yung lahat, di po ba, para po mai-provide po nila yung pangangailangan po ng kanilang mga anak at ng kanilang buong pamilya. So grabe po yung pagmamahal po nila. How much more yung tatay po natin na nasa langit, our Father in heaven, who is willing to provide for all our needs. Naniniwala po ba kayo na willing po ang Diyos na i-provide ang lahat ng pangangailangan po natin? Amen. Sino po dito ang patuloy na nararanasan ng provision ng Diyos? Pumalagpak nga po at magsabi ng thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Sino naman po dito yung meron pong pangangailangan sa araw na to? Lahat po tayo, meron po tayong pangangailangan, amen, sa bawat araw, yung ating kakainin, yung mga basic needs po ng tao at kung ano-ano pa pong mga pangangailangan po natin. Pero alam niyo po, ito po yung promise po ng Diyos po sa atin. God promised us that He will provide, He will supply all our needs. Ayan. And ating pong text po sa umagang ito ay, ito po yung pinaka-familiar po na verse patungkol po sa provision po ng Diyos. Matatagpuan po natin sa Philippians 4:19. Ayan. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. And my God shall supply according to His riches in glory by Christ Jesus. So, let us understand po yung verse na po na to. And ang background po kasi nito ng verse na po na to ay sinabi po ni Paul. Si Paul po ang nagsasabi po ng statement na ito sa Philippians 4:19 kung saan siya ay nagpapasalamat sa mga Philippian church dahil sa generosity nila. Alam po natin na yung mga taga-Philippian Church, they are known as a generous and supportive po. Pagdating po sa gawain po, palagi po silang nagbibigay kay Paul. They send gifts, even yung helper po. Kahit na nung si Paul po ay nasa kulungan, hindi pa rin po sila tumigil na magpadala ng kung ano po yung kailangan ni Paul. And talagang makikita po natin kung gagaano po sila ka-generous pagdating po sa gawain po para sa Panginoon. And ako rin po ay nabibless po dito sa church. Nabibless po ako sa bawat buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi nakita ko po kung paano din po tayo nagiging generous po pagdating po sa gawain po para sa Panginoon. Gusto ko pong i-testify yung kabutihan ng Diyos through sa lahat po ng mga nag-sponsor po, lahat ng mga tumulong po during camp, and kung papaano po nag-provide ang Panginoon. Kasi iniisip na po namin ni Ira, yung youth leader po, kung papaano kami makakalikom ng fund. Kasi meron lamang po kaming 4,500 po na fund ng mga kabataan. So sabi ko kay Michelle, yung treasurera po natin sa mga kabataan, Michelle, wag natin yung babawasan kasi may camp pa tayo. And a week before ng camp, 4,500 pa rin po yung aming pong yung fund po namin para po sa youth camp. We will spend, sabi ko, 5 days doon, 4 nights and 5 days. Hindi kaya yung 4,500. So nung nag-meeting kami nung linggo, before the camp, and grabe yung provision ng Lord. Usually po, nagsisend po kami ng mga letter po sa mga leaders, sa mga kakilala po namin na mag-ask po for financial assistance para sa youth camp. Pero that time, hindi po kami nakapagbigay sa mga leaders po dito sa church kasi alam po namin na meron po tayong project. May church project po tayo, renovation po ng ating church, and meron din pong kinakaharap po, kailangan po natin ding suportahan yung ating pastor. So sabi ko,
No, Lord, ikaw na yung bahala. I believe na you are the God who provide. And during that week, unti-unting provide po ng Lord yung pangangailangan po namin. May mga nagsabi na magbibigay, nag-sponsor po ng mga frozen food, itlog. Ayan. And meron pong nagbigay po para sa transportation po namin papunta ng Bunuan Binlok. Ayan. And meron pa pong mga humabol. Actually po, Friday po, meron pa pong humabol na nagbigay ng kanilang seed. So yung 4,500 na fund po namin, grabe yung provision ni Lord kasi I think nag-spend po kami ng mga less than 20,000 po siguro. Yes, 20,000 po yung nagastos po namin during the camp. And ito pa po, meron pa po kaming savings na 7,000. So grabe yung provision po ng Lord. Yung out of 4-5, kung si Lord po talaga ang nag-provide, hindi lang po sapat-sapat, kundi sobra-sobra. Amen po. Sino pong gustong maranasan ang provision ng Lord na hindi lang sapat-sapat pero sobra-sobra pa? Meron pa pong pa-savings ang mga young people. Kaya grabe po yung pasasalamat po namin sa Diyos. And alam ko po, sabi nga po natin kanina, lahat po tayo, meron po tayong mga pangangailangan. Kagaya po ng Philippians 4:19, ito po yung sinasabi ng Lord sa atin. And our God shall supply all our needs according to His riches in Christ Jesus. So patuloy po nating pag-aralan po yung verse na to. Sabi niya dyan, and my God will supply. Si Paul po, he begin his statement, and my God shall supply. My God. Kung papansinin niyo po yung word na my, yan po ay personal. Hindi niya po sinabing your God or any God, but my God. Ibig sabihin, meron pong personal relationship with God. Kaya kung sasabihin natin, my God, meron kang personal na relationship sa Diyos. Meron po ba tayong personal na relationship sa Diyos? Kumusta na po ba yung relasyon po natin sa Diyos? Amen. So, yung relationship po natin sa Diyos, kung sinasabi po natin that we have relationship with God, kilala mo kung sino ang Diyos mo. And God also knows you intimately. Alam ng Lord kung ano yung pangangailangan mo, yung bawat detalye ng buhay mo, alam po ng Diyos yan. At meron pong pakialam ang Diyos sa'yo. Yung relationship po natin, ito po yung connection po natin. Ito yung assurance po natin that God will supply our needs. Bakit po? Because yung connection po natin sa Lord, ito po yung nagsisilbi na si Lord po actively involved po sa buhay po natin. And aware po siya sa lahat ng pangangailangan natin at committed po siya na isupply po lahat ng ating pangangailangan. And then next phrase po, sabi niya dyan, all your needs. So pag sinabing all your needs, hindi lang po dito sinasabi yung mga physical na kailangan po ng tao. Ano po ba yung mga physical na kailangan po ng tao? Yung mga basic needs po natin na pagkain, damit, shelter, ano pa po, even the education, yung allowance, yan, pasukan na naman, ayan, allowance ng mga estudyante, mga baon po nila. Hindi lang po yan yung kayang i-provide po ng Lord. Pero alam niyo po, ang sinasabi niyang all your needs po dito, it includes po yung ating emotional and spiritual needs. Kasi concern po ang Diyos hindi lang sa physical needs po natin, kundi po sa lahat ng aspeto ng buhay natin, concern po ang Diyos. Ayan. Ano pa po? Yung sinasabi po natin na spiritual needs. Provide din po yan ng Lord. Such as yung forgiveness. Kailangan po natin yung guidance mula sa Diyos. Ano pa po? Yung strength sa bawat araw. During trials, may mga pagsubok sa buhay natin,
Kailangan po natin ng kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Dumaan man tayo sa mga pagsubok, madami mang problema, kailangan po natin ng kapayapaan at nagmumula po yun sa Diyos. Amen. And yung provision niya. And next po na phrase, sabi niya dyan, according to His riches in glory. Yung provision po ng Panginoon ay hindi po nakadepende sa kung ano po yung kailangan mo. It is not according sa yung resources mo, hindi according sa kung anong kailangan mo, kundi po sa riches po ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina, kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, mayaman po ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. He is rich, and God's provision is according to His riches, His abundant and glorious. Kaya He will provide us generously at He will ensure na lahat po ng pangangailangan po natin ay kaya niya pong ibigay. Amen po. And next phrase po, sabi po dito is in Christ Jesus. Bakit nga po sinabing in Christ Jesus? Kasi po yung provision po ng Lord, God gives us everything we need through Jesus. Amen po ba? Dahil meron po tayong connection po kay Jesus when we accepted Jesus Christ as our Lord and personal Savior, meron na po tayong connection sa Diyos. Meron na po tayong access sa provision po ng Panginoon when we accepted Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Amen po ba? And tingnan din po natin kung ano nga po ba yung ibig pa pong sabihin ng God's provision. Pag sinabi po natin God's provision, kasama po dyan yung trust and faith. Palagi pong nagko-connect yan, yung faith and trust. When God provides, nandyan po yung faith at saka trust po natin. Kapag po tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos at palagi siyang inuuna po sa buhay po natin, we can expect God's provision in our life. Sabi nga niya, di ba, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. All these things. Hindi mo kailangang habulin. Just seek God first. At siya na po ang bahalang magbigay po nito sa inyo. Amen po ba? Amen. Next po, God's provision, sabi nga po natin, hindi lang po ito sa mga material na bagay or sa mga basic needs po natin. Hindi lang po ito sa mga kung ano-anong bagay, pero God provides us with what we need. Kung ano po yung kailangan po natin, hindi po kung ano po yung wants natin. Kasi bakit? May hinihingi ako kay Lord, kailangan ko ito. Minsan, na-identify po natin yung wants natin as our need. Pero ang Diyos po, alam po niya kung ano talaga ang kailangan mo. And God knows what's best for you. And sometimes, na-identify natin yung wants natin as our need. That's why, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Amen. And next po, God's timing and means of provision may differ from our own expectation. Pero yung faithfulness po ng Lord is assured. Minsan po yung nami-misinterpret po natin yung God's provision. Kasi ang ina-expect po natin ay yung kung ano yung gusto natin, kaparaanan ng Lord, kung papaano siya mag-provide. Akala din natin minsan hindi provide ng Lord yung pangangailangan natin. Pero hindi po. Nagpro-provide po ang Lord. Iba lang po yung expectation po natin. Kasi po ang provision po ng Lord ay hindi po naka-align sa kung anong gusto mo. Kundi naka-align po ito sa will ng Lord sa buhay mo. And sabi nga natin, God knows what is best for you. Kaya kung ano po yung provision ng Lord sa iyo ngayon, makontento ka. Kasi si Lord alam niya. Alam niya kung ano yung makakabuti po para po sa atin. Amen. Akala po natin, ito lang yung trabaho ko.
Ito lang yung ibinigay, ito lang yung sahod ko. Pero hindi mo alam ang plano ng Diyos. Maaaring dyan ka ipropromote ng Lord. Maaaring yan yung first step para sa plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya magtiwala ka lang because God will provide sa lahat po ng pangangailangan po natin. Iba't iba ang kaparaanan po ng Lord. Sabi ko nga po, gusto ko rin pong i-testify ang kabutihan ng Diyos sa family ko kasi nung bata pa po ako, nung mga nasa college ako, isa po sa mga prayer ko po talaga is yung ma-renovate po yung bahay namin. Kasi kung nakapunta na po kayo doon, maliit lang po talaga yung space. Kung hindi po siya mapa-extend ng paganito, pataas po. So nag-pray po ako, palagi po yan kasama po sa aking notes sa declaration ko. And nagpapasalamat po ako sa Lord, not to brag, pero para ibida po ang kabutihan ng Diyos kung papaano po siya nagpro-provide. Kasi akala ko po noon, usually po kasi sa mga nagpapagawa ng bahay, yun yung may mga kamag-anak sa abroad. So sabi ko, Lord, wala naman po kaming abroad. Andito lang po kami. So yun po yung parang nakikita po natin no, na mga realidad na nangyayari na usually yung mga nakakapagpagawa ng bahay, yun yung mga nasa abroad. Pero iba po si Lord kung mag-provide. Iba't iba po yung kaparaanan ng Diyos. And nagpapasalamat po ako sa Lord. Ngayon po nasa ongoing na po yung sa third floor po ng bahay po namin. And we are declaring and believing po for the provision ng Lord hanggang sa ma-fully finish po yung aming bahay. And talaga pong napakabuti po ng Diyos. Kahit po sa pag-aaral po namin na magkakapatid, sabi ko nga po, hindi namin maisip no, na makakapagtapos po kami. Kasi nung mga nakaraang taon po, hindi pa naman po free po ang college. So, magkasabay po kami nung kapatid ko, si Marisol, na nag-aaral sa college. So, hindi po biro yung gastusin, yung tuition, yung pamasahe pa nga lang po sa bawat araw, yung babaunin, grabe na. Pati po libro noon talagang binabayaran po at binibili. So grabe po yung provision ng Lord. Nakikita ko po kung papaano po nagpro-provide ang Lord. Kasi kung kami po ay dumedepende lang, sabi ko nga po, kung dumedepende lang kami sa kung ano po yung kinikita po ng aming tatay, hindi po talaga yun sapat. Pero God is good and talagang siya po yung nag-provide. At ngayon po, 4 na po kami na nakapagtapos ng college by the glory of God po. Kaya grabe po yung provision ng Lord. Iba't iba po yung kaparaanan ng pagpo-provide po ng Panginoon. Ang kailangan lamang po natin gawin ay magtiwala po sa Kanya. Amen po. And sometimes, kahit na po, alam na po natin yung verse na to, Philippians 4:19, and my God shall supply all our needs according to His riches in Christ Jesus. Sometimes po, pag dumadating po tayo sa mga pagsubok, hindi po natin maiiwasan na mag-worry. Tama po ba? Lalo na kung mayroon kang malaking babayaran. Sabi nga po kanina sa testimony ni Pastora Sheng, sa testimony ni Atina, sa Tina, kailangan niya ng clients and sabi niya, God provide. Sabi din sa testimony kanina ni Pastora Sheng, yung kailangan nilang bayaran na 25,000 naging 200 lang. So grabe po yung provision po ng Panginoon. Pero sometimes pag dumadating po tayo sa mga matitinding pagsubok, pag sinusubok po tayo, minsan hindi po natin maiwasang mag-worry. Or minsan nakakalimutan po natin yung pangako ng Diyos that He will provide for our needs. Minsan mas nauuna pa nga natin na pag nakita mo na yung babayadan mo, ang una mo nang iniisip kung kanino ka hihiram. Tama. Papaano ito? Kanino ako hihiram? Hanggang sa nagiging last option na po natin ang manalangin. And because of anxiety sa mga challenges ng buhay po natin,
nakakalimutan na po natin ang pangako ng Lord that He will provide for our needs. Kaya po sa oras po na to, meron po akong ibibigay po the 3 reasons why we should trust God that He will supply all our needs. Una po, God owns everything and we own nothing. Sabi nga po dito sa Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it. The world and its people belong to Him." Pagmamay-ari po lahat ng Diyos. Lahat ng nakikita po natin dito sa mundo, pagmamay-ari po ng Diyos. Nilikha niya ang mundo, formless ito, nilikha niya ang mundo. Yung hininga natin galing sa Diyos. Amen po ba? Sige nga po, huminga nga po tayo. Ayan. Natawa po yung ibang katabi natin. Yung buhay po natin ay galing po sa Diyos. Pagmamay-ari po ng Diyos ang buhay po natin. Amen po. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos dahil lahat po ay galing po sa Diyos. Ganyan po kayaman ang Diyos po na pinaglilingkuran natin. Our Father in Heaven, ganyan po siya kayaman. Hindi man po tayo anak ng mga pinakamayamang tao dito sa mundo, pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin, our Father in Heaven, siya po ang pinakamayaman sa lahat. Kaya kaya niya pong ibigay anuman po ang kailangan po natin. Ilang amount po ba yung kailangan nating bayaran? Ano ba yung mga kailangan mo ngayon? Sa physical man yan, sa emotional, sa spiritual, God is able to supply your needs. Kaya wag po tayong mangamba at patuloy po tayo na magtiwala po sa Diyos. Alam niyo po, before po likhain ng Diyos ang tao, way back po sa creation po ng Lord, sa Genesis, kung maaalala niyo po, di po ba yung creation po ng Lord, bago niyan likhain ang tao, ano muna yung nilikha ng Diyos? Nilikha niya yung mundo. Mga hayop, mga halaman, mga isda, bago niya po likhain ang tao. So ibig sabihin, inihanda na ng Diyos ang lahat po ng kailangan ng tao. Tama po ba? Prepare na po niya bago niya likhain si Adan. Kaya wala na pong problemahin si Adan. Kasi prepare na po ng Lord ang lahat ng kanyang kailangan. Kaya kung ano man po yung needs po natin ngayon, yung pangangailangan po natin, yung mga problema po na kinakaharap po natin sa oras na to, or sa kung ano man po yung problema na kakaharapin natin, may available na po na solution. Inihanda na ng Lord ang solution po sa mga problema po natin. Sa lahat po ng ating pangangailangan, meron pong provision ang Panginoon. Pangalawa po, when God speaks, He fulfills His word. Pag si Lord po ang nagsabi, tinutupad niya yan. Hindi po kagaya ng tatay natin biologically or kung sino mang tao na pwedeng mapako yung kanilang mga pangako. Hindi po ganun ang Diyos po natin. Ang Diyos po natin ay may isang salita at tinutupad niya ito. Amen. Sabi nga po sa Numbers 23, verse 19, God is not a man, so He does not lie. Or a son of man that He should change His mind. Hindi po pabago-bago ang isip ng Diyos na pag sinabi niyang, sige, ibibigay ko ito, ay hindi na lang sa susunod na lang na buwan. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po siya kagaya ko din na kapag nag-grocery ako, pag nasa counter na ako, bibilihin ko pa ba to? Hindi na, ibabalik ko. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po ay may isang salita. Has He said and will not do it? Or has He spoken and will He not fulfill it? Hindi po ganun ang Diyos. May isa pong salita ang Panginoon. Kaya pag sinabi ng Lord sa'yo na kaya niyang isupply ang pangangailangan mo, gagawin niya yon. Amen po ba? Huwag ka nang mangamba, huwag ka nang mag-worry, at huwag ka nang magtanong kung papaano. Kasi ganyan po tayo eh.
sinabi na nga po ng Lord na kaya niyang i-provide ang pangangailangan mo. Lord, papaano? Papaano? Papaano, Lord? Mahilig po tayong magtanong sa papaano. Hayaan po natin si Lord na kumilos po sa buhay po natin. Amen po ba? And ito po, lastly, He is our Father and we are His children. Siya po yung tatay po natin at tayo po ang kanyang mga anak. Sabi sa John 1 verse 12, "But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." And in 1 John 3:1, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are." When we accepted Jesus Christ as our Lord and personal Savior, we became the children of God. Sino po dito ang mga anak ng Diyos na tumanggap kay Jesucristo? Amen. And siya po yung ating tatay. And sabi nga po natin kanina, grabe po kung yung tatay po natin biologically dito po sa mundo, grabe po kung mag-provide po sa pangangailangan para sa kanyang pamilya. How much more yung tatay po natin na nasa langit. Our God is committed to supply all our needs kasi siya po ang ating Ama. Makikita po natin that God provide for us in Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Sabi niya diyan, "That is why I tell you not to worry about everyday life." Sino po dito yung palaging nag-worry araw-araw? Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. Wow, grabe, di ba? Kung yung mga ibon, mga hayop, hindi pinapabayaan ng Lord. And aren't you far more valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? Kung yung mga ibon na nakikita po natin dyan, mga hayop, hindi po pinapabayaan ng Diyos. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Amen po. Ikaw pa kaya na anak niya, hindi niya kayang alagaan, hindi niya kayang i-provide ang lahat ng pangangailangan. We are more valuable than those birds, yung mga halaman. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. And makikita po natin dito yung God's ultimate provision po ng Panginoon. Ano po yung God's ultimate provision po ng Lord? Yun ay nung binigay niya ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang bugtong na anak. In John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." Ito po yung ultimate provision po ng Lord. Ibinigay niya po sa atin yung kanyang kaisa-isang anak para po tayo po ay maligtas. Nag-provide po ang Lord na siyang magbabayad ng kasalanan po natin. Na imbis na tayo, yung kanyang anak, ang siyang kumuha po ng dapat po ay para po sa atin upang tayo po ay hindi po mapahamak. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Ganyan po yung commitment ng ating Ama sa kanyang mga anak. And sabi niya nga po in Romans 8:32, "He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He also, along with Him, graciously give us all things?" Kung yung kanyang kaisa-isang anak, nagawa niyang ibigay sa atin, ano pa kaya ang hindi po kayang ibigay ng Diyos para sa iyo? Amen po ba?
Binigay na po lahat eh. Kahit na po yung kanyang bugtong na anak, ibinigay niya na po para po sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Ganyan po kung magbigay ang Diyos para sa atin. Kasi mahal ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Amen po ba? Kaya, before po tayo magtapos, ito pong Philippians 4:19 na pinag-aralan po natin sa oras na ito. Ito po, sana po ay magsilbi po na reminder po sa atin. Every time na tayo po ay dadaan sa mga pagsubok, kung ikaw ay nangangailangan, maging reminder po ito sa atin. Alam ko po na palagi na po nating naririnig ito, pero palagi din pong inire-remind sa atin ng Lord yung kanyang pangako that He will provide for us. E napaka-importante po yung relationship po natin sa Diyos. Huwag po nating hayaan na sa mga pagsubok nahihila tayo. Instead po, patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Alam ko po, ang bawat isa po sa atin, marami na tayong mga pinagdaanan, napatunayan na natin kung papaano mag-provide ang Lord. Napatunayan na natin that truly He is our provider. Pwede po ba tayong tumayo po sa oras na po na to?